Yun, good morning mga kareak. Magandang araw, magandang umaga. Panibagong araw, panibagong reaksyon sa video ng ating mapapanood, ano? Ngayon medyo panoorin muna natin yung ah, pagsasalita ni Sara Duterte nung nagkaroon sila ng pagtitipon-tipon dun sa Netherlands nung isang araw, ano? So, panoorin muna natin 'to mga kareak at bibigyan natin ito ng reaksyon. Tapos mamaya, kasi ito si Inday Sara, parang nagsalita yata ito tungkol sa military. At may magandang komento rito. At pati na rin si Gis Escudero, ano, at nagsalita na rin. So, yun yung ating magiging susunod na topic mga kalat. Pero unahin muna natin itong bigyan ng reaksyon. Itong pagsasalita ni Inday Sara sa harap ng mga Pilipinong naandun sa Netherlands. Ano mga karya? Wala talagang basihan. Alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew that number one, wala talagang basehan yung kaso. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay? I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder. Itong mga sinasabi kasi rito ni Sara, no? Parang, anong tingin mo naman dyan sa mga tao? Talagang mga bobo sila dyan? Wala sila, siguro nga, no? Wala silang kaalam-alam sa mga balita. Kasi hindi lang naman itong mga kasong ipinahil sa tatay niya. Hindi lang naman ito. Alam naman natin, alam naman mismo ni Sara na nakaupo pa tatay niya, may nagsasampa na ng kaso. Kaso nga lang, ang problema talaga natin, hindi talaga nabibigyan ng pansin. Kumbaga, walang pumapansin, no? So, anong gusto mong gawin dyan? Parang, ito ba yung mga taong to, matagal ba sila sa lugar na yan at hindi nila alam ang mga nakaraang pangyayari? Ngayon lang yung kanilang alam, di ba? Ngayon ay lumalabas, hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the Ano lawyers sabing to di totoo yung mga witnesses? Ha? Ba't nakita na ba nila? Hindi pa naman yata nagkakaharap, hindi pa nagkakaanuhan kung sino-sino yung mga witnesses. At karamihan dito sa mga witnesses na alam nating haharap, siyempre, yung mga namatayan, no? Mga namatayan ang magiging witnesses nito. At sigurado naman yan ay magdadala ng kanilang patibay na namatayan sila at ito'y nangyari sa kapanahunan ng kanyang tatay, no? discuss inside. Pwede natin gawin. Vicky, just tell us what to do. We will follow you. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kita mo itong mga sumisigaw ng Marcos resign. Parang talagang wala silang alam sa Pilipinas kung ano nangyayari. Tsaka oo nga naman, siguro hindi na ito nakakauwi ng Pilipinas eh. Hindi nila alam ang pinagkaiba ng pangyayari ng kapanahonan ni Duterte at saka kapanahonan ngayon ni Marcos. Hindi nila nararamdaman. Kaya siguro hindi nila nararamdaman kasi nga andyan siguro sila, hindi sila nakakauwi. Pero tayo mga nandito sa Pilipinas, alam natin na may malaking improvement ang Pilipinas. May marami nang nagagawang mga project ni Marcos, no? At kumbaga, itong mga to, wala silang alam kung bakit nila pinagsisigaw pagre-resign.
At alam nila na kapag nag-resign si Marcos, ito si Sara makikinabang eh. Talaga makikinabang. So, ang mga tao na wala dito, siguro hindi sila updated o siguro mga nakakarating sa kanila, puro fake news, no? Kasi ang mga troll ng China, mga troll ng Duterte ay pinapalaganap sa ibang bansa. Hindi rito kasi pag dito nila isisiwalat yung kanilang mga fake news, maraming mga vlogger dito na kumukontra, maraming vlogger dito na itutuwid yung kanilang mga fake news. Oo. Kaya tayo rito sa Pilipinas, bira lang siguro. Ako nga, hindi ako masyado nakakarinig ng fake news. Pero sa ibang bansa, alam natin, kalat na kalat yan. Doon nila tinitira doon sila nagkakalat sa ibang bansa. Kaya kawawa naman itong mga kababayan natin na wala namang kaalam-alam pagdating sa mga totoong pangyayari dito sa bansa natin. Diyan pa kayo magkakalat sa Netherlands, sa ibang bansa pa kayo, di ba? Diyan pa kayo magkakalat. Nakakaya naman kayo. Para kay mga taong naturingang talagang gusto nyo lang manggulo. Gulo lang ang gusto nyo, di ba? Kayo nagsabi niyan, hindi ako ha. Bukas, suspended na kayong lahat. Nakulong na kayong lahat sa sedition. At kayo, hindi na kayo makakauwi dahil tinulong na kayo dyan sa... Tama. Yung mga ganong banat. Sa tatay mo lang nangyayari yan, Sara. Hindi sa kapanahonan ni Marcos. Dahil yung kapanahonan ng tatay mo, kahit nga isang teacher na, saan ba yung galing yung teacher na yun na nagsalita lang tungkol sa tatay niya, na magbibigay ng pabuya o ano. Diba hinahabol nila agad, pinuntahan agad, dinampot agad. Kung ikaw nga, 'di ba? Kaya mong magsalita na hindi maganda, kaya mong mag-threaten ng tao. Kahit yung first family nga. Tinreten mo sila, pinagbantaan mo, no? Pero yung imahe mo diyan ngayon, nanghihikayat ka pa, parang ang ganda-ganda ng aura mo, no? Okay. Sabi mo. Kita mo yung bangag-bangag nila. Hanggang ngayon, bangag pa rin yung issue nyo. Wala na kayong ibang maibato. Bakit hindi nyo makikita na yung mga kamag-anak nyo rito, no? Ay, hindi naman siguro sa pagkakaila. Mas maganda ang buhay ngayon natin. Oo. Yung mga issue nila na mahal ang bilihin. Normal yan eh. Tumataas talaga mga bilihin. Habang lumalagwa ang panahon, habang lumalayo tayo sa nakaraan, normal, tumataas ang sahod, o nadadagdagan ang kita, o tumataas yung standard ng buhay. Kung nandun pa rin tayo sa mura, ibig sabihin, yung buhay natin umatras. Oo, ibig sabihin, murang bilihin, maliit ang kita. Ngayon, medyo lumalaki ang kita, tumataas. Alam nga naman yung mga consumer na yan, mag-stick sila sa ganung presyo, no? Di sila yung hindi umuunlad. No? Di tayo naman na nadadagdagan din naman yung mga kita natin, normal na sasabay din sila. Pero wag nang sabihin na naghihirap tayo dahil tumataas, hindi yun. Kahit magpunta ka na ibang bansa, pagdating sa mga bilihin, mahal talaga. Pero pagdating sa mga natural resources, okay, ano man yung hawak nilang, halimbawa, gas, kuryente, yun sa kanila, mabababa yun kasi nga, nauna silang mag-develop ng kanilang teknolohiya. Nauna silang magpatayo ng mga power plant o yung kanilang gas, mayroon silang natural resources mismo. Tayo kasi hindi, may pumipigil sa atin para gawin yung mga yun eh. Kaya tayo nahuhuli. No? Nahuhuli tayo. Instead na mayroon tayong sariling planta siguro ng gasolina, kung pinangunahan na natin noon, di mayroon na sana tayo ngayon. O kaya yung ating power plant, kung talagang nabuo yan, walang kumukontra na magkaroon tayo ng power plant dito sa Pilipinas, edi mura din sana yung ating kuryente. Yung mga bilihin talaga, mga pagkain na yan. Diyan sa abroad, maniwala ako, mas mahal dyan. Dahil
Meron akong makakilala nasa abroad na nagtitipid kumain, na hindi makabili ng kanilang mga pangrikado kung ano man dahil ang tataas ng bilihin dyan. Hindi ako naniniwala na mas mura sila kaysa rito sa Pilipinas. Mas mura tayo rito kaysa kanila. Ibang standard nila. Ito lang natin. Tuloy tayo mga kapatid. And that relates to transparency and accountability. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Bakit? Paano mo nasabing nasa tamang pag-iisip? Lasing ba? Ano yon? Baliw ba? Siraulo ba? Ano? Kung titingnan natin, mas siraulo ka nga eh. Oh, mas wala ka nga sa, pasensya sa salita ko, oh, sorry. Mas baliw nga ang dating niya kay sa Pangulong Marcos eh. Dahil simula nung nakaupo, binatikos ng tatay niya, nananahimik lang ang Marcos. Tapos ngayon kayo pa yung nagsasabi na wala sa katinuan, ha? Nasa tamang pag-iisip dapat ang maupo. Kung kayo nakakaupo, di marami na rin sanang, di ba? Marami na sanang ginano na naman uli. Naandun pa rin sana tayo sa malagim na panahon kung kayo yung nakaupo. Kapag Hindi mo nga masagot-sagot, Inday, yung mga binabato sa iyo ngayon na yung confidential fund mo, kung saan mo dinala, yung mga binagagamit mong pangalan, hindi mo nga masagot-sagot. Tapos ngayon magsasalita ka na akala mo parang napakalinis mo, no? Parang napakalinis mo, Inday. dahil nasa mga polisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya pala, nung pinahawak ka ng isang ahensya ng gobyerno, ng DepEd, no? Wala kang ginawa, kundi kinuha mo pa yung pondo. Oh, asan yung pondo ngayon doon? Sagutin mo kung nasan yung pondo. Wala kang karapatan magsalita ng ganyan dahil may mga aligasyon ka sa buhay na hindi mo napatunayan na ikaw ay inosente. Yan, hindi, tandaan mo. Huwag kang magmalinis dyan. Yung mga taong nakikinig sa iyo dyan, mga bulag yan, walang nakakarating sa kanilang tamang balita. Puro fake news siguro nakakarating dyan. Kaya, yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad. Hanggang ngayon, drug test. Bakit? Yung drug test hanggang ngayon. Ito na lang pipilitan niya yung drug test kasi yung drug test noon, sikat na sikat yan sa mga tao nung lalo hindi pa nila naipalabas yung pulburon, Talagang yung tao, akala mayroon silang ebidensya. Pero, nung nailabas nila yung ebidensya, di ba, biglang humina yung kanilang issue about drug kay Pangulong Marcos, no? At saka sino ba namang, kung iisipin mo, sino ba namang taong nakadrugs na nakakapag-desisyon ng gumagawa, lumalakad, maalis, pumupunta. Doon nyo na lang titingnan ang sitwasyon ng isang gumagamit ng illegal substance doon sa mga normal na tao. Ang layo ng diferensya. Ang mga gumagamit ng illegal substance, yan ay hindi na makakapagtrabaho yan. No? Gini-enjoy na lang nila yung buhay nila doon sa ginagamit nilang illegal. Hindi yan nakakapagtrabaho kagaya ng ginagawa ng Pangulong Marcos na kung saan nakakapunta ng ibang bansa para makikipag-usap sa mga leader o sa mga mamumuhunan. Excuse me. Sa mga mamumuhunan papunta sa atin. Hindi yan makakapag-desisyon ng maayos kung ano yung papatayo mga struktura dito sa ating bansa. Yun ba yung bangag na sinasabi nyo na hanggang ngayon, 3 taon na, yun pa rin yung issue nyo? Parang sa tingin nyo, madadala nyo pa yung mga taong may utak. Yung maaakit nyo lang o madadala nyo lang yung mga talagang ewan ko kung baga siguro yung balita na naririnig nila, yung balita lang galing sa inyo.
Hindi nila naririnig yung mga balitang nakaka-experience ng tamang pangyayari dito sa Pilipinas. No? Tuloy tayo, mga kaya. Abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Aha. Ito mo? Betrayal daw yung porque hinahamon mo na magpa-drug test tapos hindi ginagawa. Betrayal na yon. Okay, talaga. Kung ano-ano sinasaksak mo sa utak ng mga tao. Ay nako. Huwag kayong mga tanga, no? Huwag kayong yung mga nakikinig diyan, yung mga naniniwala sa Duterte, sana lumayo kayo sa pagkatanga. Lumayo kayo sa pagkakabobo, makinig o makasagap ng tamang balita, no? Patunayan nyo muna, alamin nyo kung ano talaga. Kasi dyan, sa totoo lang, nakikibalita na lang kayo. Hindi nyo na-experience kasi kayo, kung nandyan man kayo sa diyang bansang yan at naniniwala kayo, alam ko na-experience nyo lang, pagod lang kayo sa trabaho nyo. Trabaho kayo ng trabaho, no? Kasi kung hindi kayo magtatrabaho dyan, wala kayong kakainin. Alam natin ang sitwasyon sa abroad, mga ka-react, na mahirap ang buhay sa abroad kapag wala kang trabaho. So, nakapokus ka sa trabaho mo. Trabaho ka lang ng trabaho. O mayroon ka man sigurong panahon makapag-relax. Pero sa totoo lang, trabaho dahil mahal dyan at wala kang kakainin, wala kang pambili kung wala kang trabaho. Dito sa Pilipinas, di ba? Mga masisipag, umaasenso. Pero yung mga tamad, ayun, tamad sila eh. Wala tayong magagawa doon. Pero kayo dyan, na nasa abroad, kaya kayo pumunta dyan, ay talagang kailangan nyo magsipag dahil nga naman, kapag hindi kayo magsisipag, wala kayong kakainin. Kapag umuwi kayo ng Pilipinas, wala rin kayong maging trabaho dahil galing kayong abroad. Doon kayo sanay. Maliban lang, kung pag-uwi nyo ng Pilipinas at ayaw nyo na mag-abroad, may pondo na kayo at mayroon na kayong negosyo na hindi na mauubos yan. Di ba? Hindi na kayong ubusin ng pamilya mo, pangkain lang. Kung pangkain din lang, kung naiipon mo dyan sa abroad, pag-uwi mo rito, kung pangkain. Kaso yung iba, hindi kasi umuwi dahil nga, tumatanda na sila doon, nandun yung kanilang kinikita, no? Nandun yung kinikita nila, at saka mahal ang bilihin, yung kinikita mo dyan, nako, mga karya, eksakto lang sa'yo. Pag pumupunta ka ng Pilipinas, yun, marami. Kasi mura dito. Pero pag nandiyan ka, yung sweldo mo, yung kinikita mo, 2 araw, 3 araw, yung sinisweldo mo rin, mauubos din yan. Hindi mo rin yan, kumbaga, may enjoy kung hindi ka magtatrabaho ulit. So, yun yung buhay abroad. So, wag kayong magpapalinlang sa mga maling balita na yan. Alam naman natin ngayon na ito nga iniimbestigahan na nga ng Congress dahil ang China mismo ay nag-train ng mga Pilipino content creator para lang makagawa ng mga fake news, makagawa ng mga short videos para bulagin ang mga utak nyo. So, diyan sila sa inyo nag-concentrate. Dito, hindi pwede sila rito kasi ano tayo rito? Marami tayong mga kumukontra sa mga fake news nyo. Dahil tayo dito, nakakaramdam tayo, nararamdaman natin ang totoong pangyayari. Tuloy mga kalya. Dahil kailangan malaman ng taong bayan na nasa ayos ang iyong decision making. Porque naipadala ang tatay mo dyan, napaaresto. Ibig sabihin, hindi tama ang pagdidesisyon ng administrasyon ngayon ni Marcos. Yung ba ibig mo sabihin? Talaga, Inday. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na ikaw nga dapat bumaba ka sa pagkabise kasi nga mas kitang-kita yung problema mo. Oh? Mayroon kang mga aligasyon na tinatakasan mo, idinadaan mo lang, dinadaan nyo sa tapang. Hindi nyo sinasagot. Dinadaan nyo lang sa pagiging warprek. Yun lang. ayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Amount yung mga blanco sa budget.
Sus. Madaming katanungan, madami ang problema ng bayan. Kaya lagi ko sinasabi, hindi kami ang problema Kayo ng bayan. ang problema. Dahil simula't sakol, ginugulo nyo ang Pilipinas. Ha? Wala kayong gustong gawin kundi pababain si Marcos. Dahil gusto nyo hindi masilip yung mga anomalyang nangyari nung nakaraang administrasyon. Kaya pilit nyo pababain si Marcos para wala nang maingay, tahimik na, wala na. Ayaw nyo tumigil, kayo yung nanggugulo. Tandaan nyo yan. Bayan. Ang problema ng bayan ay ang governance mismo ng Pilipinas. Yan ang problema ng bayan. At dahil may problema sa gobyerno, ay tuloy-tuloy ang kahirapan. Kahirapan, ako naman. Ang kahirapan ng mga Pilipino, hindi lang sa panahon na to, no? Sa sinong nakaupo dyan, ang kahirapan ay nandyan. Pero, dapat dyan, may mga pamamaraan ng gobyerno o makikita natin sa gobyerno na kahit papano may ginagawa sila, no? May ginagawa silang hakbang, pilit nilang paunlarin ang buhay ng mga Pilipino, no? Hindi patayin, no? Hindi patayin. Sorry, huwag tayong gumamit ng patay, baka hindi dapat kinikitil, no? Kundi paunlarin ang buhay. Naintindihan mo yun, dahil nung kapanahon ng tatay mo, hindi tayo pinaunlad eh. Umutang pa ng malaki, nawawala yung perang inutang, tapos nagka-problema pa sa Parmali, no? Tawag nito, ginamit pa yung mga Chinese, Chinese pa ang ginawang mga advisor, no, ng tatay mo. Dapat paunlarin natin ang mga Pilipino. Kahit hindi pa natin nakikita ngayon yung ginagawa ng gobyerno natin kung paano tayo paunlarin. Unti-unti naman nakakaramdam tayo ng mga bagay-bagay na ginagawa. Yung pagpapatayo na lang ng mga estruktura, isa yan sa mga bagay na pagpapaasenso sa ating bansa. Yung gumagawa ng hakbang paano mag-imbak ng maraming o gumawa ng storage ng mga palayan para pagdating ng araw, wag nagkakaroon ng shortage, meron tayong nakukuha, hindi tayo nauubusan. Ano? Yun ay mga pamamaraan na hindi pa umiepekto ngayon. Kasi nga, hindi naman basta-basta sa isang ganun, umiepekto yung isang proyekto. Siyempre, mayroong araw na kailangan bilangin bago yan mag-materialize. Hindi yan, sinabi ko ngayon na pababain ko ang presyo ng bigas. Pwede ba yun? Marami ka munang kakausapin dyan. Mga traders, mga nagtatanim, tapos ang gobyerno, kagaya ng ginagawa ng ibang bansa. Diba? Sa ibang bansa ang ginagawa nila. Bibilhin nila yung mga, halimbawa, magtatanim ka ng palay, silang bibili, mas mahal pa sila pag bumili, hindi mura, no? Kaya ang gobyerno tanim lang ng tanim kasi ang mga tao doon sa ibang bansa, na-experience ko yan nung ako'y nasa Saudi, no? Na tanim lang sila ng tanim at ang gobyerno kuha lang ng kuha. Pananim mo, kinukuha lang ng gobyerno, iniimbak lang nila ng iniimbak. Ganon sila, no? So, ganon yung ginagawa ng gobyerno ngayon, no? Gumagawa sila ng malaking storage na magkasya. Bilhin lahat, doon iba tatambak. Bibilhin nila yung mga pananim mo, kung ano man yan, lalo sa bigas. Hindi natin mararamdaman dahil ngayon lang tayo nagsisimula. May plano ba ang tatay mong ganun? Pinlano ba ni Duterte yan nung siya'y nakaupo? Na sana after 5 years, 6 years, 8 years, maramdaman natin? Hindi, ang naramdaman natin yung mga nag-complain lang dahil may mga pinagbubutas ang ulo, no? Pinagbubutas ang ulo, yung naging ngayon, outcome nung yung mga Finland, no? Hindi ka nagplano kung paano paansisin yung tao, kundi ay pag-asensohin ng Pilipino, kundi pinlano mo para bawasan ang Pilipino. Di ba? Doon sa ating bayan. Nakikita nyo yan. Dahil dumadami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Salamat ka. Dahil nga naman, mababa ang sweldo sa atin.
nakapag-ibang bansa sila, mataas ang sweldo. O, yung kanilang pamilya, masaya ngayon. Dahil yung kanilang pamilya o anak o sino man na nakakapagtrabaho dyan, na kumikita ng mas mataas, dahil oo nga, oo nga naman, simulat sa pool, tayo mga Pilipino, dito sa Pilipinas, nangingibang abroad na tayo, nangingibang bansa na tayo dahil alam natin na iba ang kitaan kaysa rito sa atin. Pwede ba nating habulin yon? Yung kita, ako isang engineer halimbawa, ako isang engineer, isang doktor. Dito kung sisweldo lang ako ng kumbaga isa, samantalang doon 4 na beses, 4 times ang magiging sweldo ko rito. Ano? Sana, kung mananatili ako rito, magkaiba yung standard dito. Iba kasi, iba rin talaga. Asensado na yung bansang yan. Kung ano man yung sinasabi mo dyan, Inday. Parang binubulag mo lang yung tao. Pero pag uwi nila sa bahay nila, marirealize nila, bukas magtatrabaho na naman sila. At kailangan nila ng pera. At pumunta sila rito sa Pilipinas, ganun pa rin ang isip nila, makabalik dyan para kumita uli ng pera. So, ang pag-abroad, yung sinasabi natin na wala silang oportunidad dito, noon pa yan, mga Inday, noon pa yan, mga Kariak, no? Na, tayo talaga mga Pilipino, hindi tayo nagkaroon ng kagaya ng kanilang pag-asenso dahil mga corrupt, no? Yung mga nauna, walang ginawa, kundi pag nakaupo, kanya-kanyang kuha. Isa na yung tatay mo doon. Sana masenso rin tayo. Kung yung ginawa ng tatay mo na umutang at lahat ng inutang, ininvest, ginawang pangkabuhayan ng Pilipino. O ginawang pakinabangan ng mga Pilipino. Walang ginawa na, puro pang ayuda lang yan, ayuda. Kasi ngayon sinasabi nyo na may ayuda rin na. Ang tatay mo nagpauso ng ayuda. Dahil sa kawalan ng oportunidad doon sa ating bayan. Hindi siya, we should not be proud that we are exporting our countrymen, our workforce abroad. Siguro tama na to mga Kariak, no? Yung sinasabi kasi dito ni Inday, parang wala nang laman. Hindi na malaman, no? Sinasabi niya na yung pagpapadala natin ng mga Pilipino sa ibang bansa ay hindi daw siya proud. Bakit mo lang sinasabi? Bakit sa tatay mo hindi mo nasabi? So, parang lahat ng sinasabi dito, kaplastikan na lang. So, ayoko nang pahabain tong kaplastikan ni Inday. So, mga Kariak, ito pala si Inday nung in-interview, no, ng ABS-CBN. ABS-CBN siguro, no? Ay may nasabi siya na parang panghihikayat, no? Parang sinasabi niya na yung mga military daw, bakit daw pinapabayaan na ang tatay niya ay ma-arrest at dalhin agad diretso, no? Parang sinasabi niya na bakit walang kibo ang mga military. Kasi ito pakiramdam, ito talaga, no? 100%, no? 100% ito sa akin. Ang mga Duterte talagang ang alam nila na itong mga may sa mga military na nakapanig sa kanila dahil ang nakatatak sa utak nila, mautak din naman si Digong. Inuna yung mga pulis, no? Inuna yung mga military, tinaasan ng sweldo. O di tama lang para tumaas naman ang kalagayan nila o umangat ang kalagayan ng mga military at mga pulisman natin, no? Pero dito kasi ang lumalabas, parang ngayon sinisingil na nila. Sinisingil na nila yung kanilang ginawang kabutihan. Pero hindi nila naisip na yung pinamimigay nilang pagtaas ng sweldo ng mga military at pulis o sino man yung nasa government organisasyon natin na tinamaan na binigyan ng pabor ni dating Pangulo, ayun lahat, kung pera yan, galing yan sa atin. Galing yan sa mga mamamayang Pilipino, hindi sa inyo. Kaya wala kayong karapatan para singilin sila ngayon, no? O dahil hanggang ngayon, yung kinikita nila, yung itinaas na pera nila, o yung sinisweldo nila, galing sa atin, galing sa amin. Kaya wala yung karapatan na singilin yung mga yan. Hindi tama yan.
biruin yung pag-uugali nyo. Oh, sisingilin mo porque nakatulong kayo sa inyo. Umupo kayo, nagpresenta kayo para umupo sa ating bayan at isaserbisyohan ang mga Pilipino. Tapos ngayon, yung ginawa nyong bagay na alam naman natin na kailangan nyong gawin yun para in the future din, di ba? Mayroong sumusuporta pa. Utakan lang yan eh. So, ibig sabihin, kaya nyo ginawa yun, mayroon namang mayroon namang balik din. Ito nga, nare-respeto kayo ng pulis, nare-respeto kayo ng military dahil kayo yung Pangulo na nakapagbigay ng ganong desisyon na bigyan sila ng paangatin ng kanilang sweldo. Pero isipin natin, hindi pamilyang Duterte ang nagbigay nun. Kaming mga Pilipino, kaming mga nagtatrabaho, kaming nagbibigay ng tax. Doon, kinukuha yung pasweldo niyang mga yan. Kaya, wala kayong karapatan na ngayon ay gusto nyong ibalik yung inyong nagawang desisyon noon o pabor bilang isang presidente. Normal, saka presidente, nagpresenta ka di ba? Na kumbaga, serbisyuhan nyo kami, no? Walang karapatan. So, doon mga kanak, bigyan natin to ng magandang explanation, no? Kasi, nagsalita na rito si Chis Escudero at ito'y maririnig natin sa video ni kay Attorney Claire pa rin, no? Ano natin yan kumbaga idol natin yan pagdating sa pagpapaliwanag. So, panoorin natin si Attorney Claire kung paano yung reaction niya at paano niya inisa-isa rin yung pagpapaliwanag o kasi pagkontra na rin ni Chis Escudero sa mga nabanggit ni Inday, no? Ito mga karyak, subukan natin. Simulan na natin. Okay. Alam mo, hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Maliban sa ito'y patuloy sa pagpapatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na umaapila palagi sa sandatahang lakas sa anumang level, anumang issue, anumang gaganapan. Ito yun mga ka-clear. Okay? Ito yun Dito siya nagtataka kung bakit Sige, panorin natin. Balikan natin si SP Cheese. Okay? Gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito. Because under the law, the Presidential Security Command is in charge of the security of former presidents. So bakit nila hinayaan na mangyari ito sa isang dating Pangulo ng ating bayan? So, anong ibig sabihin dito? Kung may warrant of arrest man, dapat hindi tumugon ang militar? Ano to? Pag-uudyok ba ito? Hindi ba? Pag-uudyok ba ito? Dapat sila ang pagsilbihan. Paano na yung dapat pagsilbihan na bayan? Diba? Sige, tuloy natin. Sabi ko lang, may ginawa ang Armed Forces, sinuportahan ang Philippine National Police dahil ito ay law enforcement operation. Parang ang gusto mangyari ni VP Sara, ang obligasyon ng militar, at ang pagsasagawa o pagbibigay ng assistance, no, sa law enforcers or law enforcement agency, wag to pa rin. Diba? Dapat ang to pa rin nyo, wag yung hayaan ang dating Pangulong Duterte. Diba? Isuportahan kahit mali. Ganun ba yun? Hindi walang role ang Armed Forces dito kung hindi sumuport sa PNP. Yun. Okay. So, pakinggan natin ulit, So, nakita nyo na kung saan nanggagaling ang kinukwento ni SP Cheese. Okay. Alam.
Ang gusto ni BP, mamili utang na loob or bayan, yun na. Yun na, di ba? Dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apilan niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng AFP. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Klaro. Magbangayan ang sundalo at pulis para kay dating Pangulong Duterte. Pag-aawayin. Alam mo, kahit naman noon, mga ka-clear, ha? Kahit na noon, na nag-unang-una sila maisog rally, ang laging pinaparinggan, ang laging parang inuudyukan ng kampo ni dating Pangulong Duterte at ng mga Duterte. Diba? Militar, gumising kayo. Diba? Militar. Diba? Walang kwenta yung Pangulo nyo. Pinagsisibihan nyo, adiktus. Laging ganon. Kahit naman nung si Duterte tuwing nag-i-speech yan, laging sinasabi na kayo ba'y sumusuporta sa bangag? No? Pinapatungkol niya sa mga military natin. Yun yung lagi niyang bukang bibig niya. Kayo ba ay sumusuporta sa bangag? So, ang gusto nila siguro, forever, pagsilbihan sila ng militar. Sila lang ang pagsilbihan, hindi ang bayan. Diba? Buti na po na to ni Senator Cheese, ni SP Cheese. Law enforcement operation yon na nag-assist lamang ang AFP. Oh, maliwanag, mga ka-clear. Maliwanag, ha? Okay, ito yan mga ka-clear Ano maang militar? Okay? Ang gusto kasi lumabas kayo dito, tumanaw ng utang na loob dapat. Diba? Tumanaw ng utang na loob ang mga militar dahil nalakihan ang sweldo nila o benepisyo nila. Sinasabi natin. Diba? Tingnan natin, meron bang ganong komento. Wait lang ha. Tingnan natin. Baka kasi meron ganong article. Wala naman yata. Okay. Wala naman. Cops and At hindi pwedeng palaga naman na lumaban ng AFP sa kapulisan. Bakit ba natin pilit na pinag-aaway yung dalawa? Oo nga, ba't nga ba? Anong purpose, mga ka-clear? Anong purpose ni VP Sara? Parang sinasabi niya dito sa akin sa akin palagay. Mga militar, dapat tumalo kayo ng utang na loob sa aking ama. Ng mga soldiers, ng mga cops, taong bayan. Diba? Okay. So, Ito yung nangyari na in-implement ni dating Pangulo, no? Yung ito na nga, double salaries of cops and soldiers. Ito na yun, mga karya. bakit lagi ito ba mayroong kaugnayan sa mga sigaw na PBBM resign? Na kahit sinabi niyang hindi ako nagsigaw niyan, hindi mo na pinipigil. Di ba? Di man pinipigil ni BP Sara ang sigaw ng PBBM resign. Di ba? At parang yun ang gusto nilang mangyari. Siyempre, pag BBM resign, sino yung aangat? Di ba, mga ka-clear? Hindi si VP Sara. Di ba? Siya yung ultimate, beneficiary nito. Di ba? At anong mangyayari pag naging Pangulo na si VP Sara? Di ba? Sige, Senator Cheese, balikan kita. Tuloy tayo. Okay. Ulitin ko, marahil bahagi lamang ito sa constant na apila ng kanilang panig kaugnay sa Armed Forces of the Philippines. Nakampihan marahil sila o... Tama ba yun, mga kaklit? Tayo lang, mag-isip lang tayo, dapat bang kampihan sila? O dapat ang militar, ang mga pulis, dapat kampi sa bayan? Diba?
Yun eh. O, pati si Chis Escudero, napansin na sila. O ang magkaroon ng posisyon o paninindigan sa ilan sa mga issue na involved sila. Tsaka sir, pinoint out din na yung Villamor Airways for the president that was arrested ay military facility. Pero parang, wait, Well, ulitin ko, ang tila pilit nilang dinadamay ang sandatahang lakas sa iba't ibang issue na hindi naman dapat talaga at wala namang issue. Oo nga. Ano purpose? Ito makakaklir. Ito sa akin yung nakikita ko ha. Eileen Ganda. Thank you po, Eileen Ganda and Amadeo Peña Florida Jr. Thank you, Coffee. Salamat. Ito ang nakikita ko. Malakas ang panawagan na PBBM resign. Lagi ang patawag nila militar. Kayo, ano naiisip nyo na dahilan para magtawag? Ibig sabihin, kaya lagi nilang tinatawag ang militar. Alam nila na mayroon pa ring mga grupo sa military na diehard Duterte. Kaya, yun yung kaso lang, hindi lang makagawa ng move dahil kitang-kita naman nila na siguro, kita nila na hindi pa karapat-dapat, no? Pero kung titingnan natin, lagi nila talagang binabanggit itong military. Alam nila, itong mga Duterte, may mga ilan-ilan dyan sa military na nakakausap nila at kailangan lang siguro ng sapat na suporta para mangyari yung gustong mangyari ng mga Duterte. Yun lang ang akin. Pag nang ganito palagi. Diba? And, ayan. Thank you ulit, Sir Amadeo Peña Florida Jr. Naku, nakadalawang kapis, sir. Thank you. Diba? Binati pa si VP sa timbrihan naman. Akibat. Official. Diba? Official na communication. Nakatimbre ito sa amin lahat. Lahat ng gagawin nyo, dapat nakatimbre sa amin. Sige, tuloy po, Secretary. Dapat tumayo sila sa likod ng chain of command at ng saligang batas sa ilalim ng Commander-in-Chief natin. At hindi para sa kanilang maglaro ng politika at pumabor sa isang kulay o kabilang kulay man. At sana, tigilan na rin yan ng magkabilang panig kaugnay sa panunuyo sa ating sandatahang lakas dahil hindi natin gusto na sila'y manghimasok kada na lamang may hindi pagkakaunawaan ang mga politiko sa ating bansa. Hindi nila trabahong maging referee sa anumang issue political sa ating bansa. Okay. Sign natin sinabi niya. Sino ba yan? Yun lang mga karyak, no? At yun lang yung ating video kay Atty. Claire, no? At malinaw na nag-react na nga itong Senado, lalo si President ang tawag nito, si Chis Escudero. So, tapusin na natin mga karyak at malinaw na nga na itong panghihikayat, itong pagsasalita ay parang gusto na naman na hikayatin itong mga military natin na mag-react sa pangyayari ngayon sa pagkakaresto ni dating Pangulo, no? At salamat tayo sa video ni Atty. Claire at yung kanyang mga resibo, kanyang mga pinapakitang kasi yung kanyang mga balita o pagbibigay ng komento doon sa mga salita ni BP Sara lumalabas uli na nanghihikayat nga sila at parang mayroong utang na loob itong military sa kanila. So mga karyak, hanggang doon na lang at sa susunod muli magkikita-kita ulit tayo. So paki-like and subscribe sa aking channel mga karyak at maraming salamat.